Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is magsi-setup tayo ng VLAN Dual 1 para sa mga Orange Pi at Raspberry Pi guys. So ang gagamitin nating VLAN method guys is Microtech guys. So maraming nagre-request sa akin, nagpi-PM, sana daw may script na Dual 1 or Dual ISP na VLAN setup guys. So ito guys is ituturo ko sa inyo, pero ang gagamitin nating router OS is 7.8 sa ating Microtech Hoplite. So Hoplite yung gagamitin natin guys. So ito siya guys. So ito guys is dual 1 failover lang guys. So dito yung merge guys. So ito guys is same gateway kasi nga wala akong ibang ISP maliban lang sa ginagamit ko guys, which is yung PLDT. So hindi natin kayang i-dual one ng hindi same gateway guys. So pero kung magtatanong kayo guys sa about sa dual one ng hindi same gateway guys, is may mga video naman tayo sa ating YouTube channel guys. So panoorin nyo lang kung paano i-apply yon. So kung mapapansin nyo guys dito guys is ito yung ating Microtech Hoplite guys. Kaya dalawa yan guys kasi nga naka-dual ISP na ito guys. So ito guys is ito yung ating Microtech guys, Hex. So ito yung gagamitin natin guys, yung Hoplite. So okay lang guys 7.8 kung hindi naman tayo mag-hotspot, okay lang siya gamitin guys, kasi na-try ko na to guys. Na ang gamit is 7.8 or 7 router 7 yung gamit natin sa pagbibilan. Pero kung gagamit kayo ng mga hotspot dito guys, like PoE, di talaga kaya guys ng ating Microtech Hoplite guys. So yun lang guys, kung gagamit kayo ng mga hotspot, wag kayong mag-upgrade ng router OS guys, para hindi mahirapan si Hoplite guys. So ito guys, kung mapapansin yung version natin is 6.49. So i-upgrade natin yan into 7.8 guys. So yan, maglalagin ako. Then i-close ko lang to, mamaya na natin lagyan ng password. So ito yung ating router OS, which is 7.8 guys. Ngayon guys, kung hindi niyo alam kung saan kayo magdo-download nito guys, so punta lang kayo dito sa mga browser nyo, type nyo lang dito guys yung Microtech. For example ito Microtech, yan. Then, punta lang kayo dito sa download guys. Yan. Yan. Dito sa download guys, may makikita kayong stable. Yan. At beta testing. Since na router OS yung router version 7 yung gagamitin natin. Kung router OS version 6 guys is dito guys. So ngayon guys is dito sa router OS 7. Yan. Hanapin nyo lang kung anong software yung pwede sa inyong Microtech guys. For example, ito, ang Hoplite is SMIPS. So may mga video naman tayo about dito guys kung paano kukunin. So ito, SMIPS. Ibig sabihin, ang ida-download nyo na router OS is ito guys. Yan, dito, main package na yung ida-download nyo. Ngayon guys, kung ayaw nyo ng 7.11, so punta lang kayo dito sa download. Yan. So dito nyo makikita guys kung ang mga version. So kung gusto nyo ng version 7.1, so i-click nyo lang ito. Yan. Then makikita nyo dito guys yung mga router or OS guys ng kanya-kanyang model guys. So dito guys, dapat ito yung kukunin nyo kasi nga SMIPS yung supported ng ating Hoplite. So ito guys, kung mapapansin nyo dito, SMIPS. Yan.
So sana guys naintindihan nyo. So proceed na tayo guys. I-copy ko lang to guys para ma-upgrade natin yung ating router OS sa ating Microtech. So yan. Copy. Then punta kayo dito sa Winbox guys. Yan. Lagyan natin yung ating Microtech. Yan. Then punta kayo dito sa file guys. Sa file guys, i-paste nyo lang yung router OS natin. Yan. So hintayin niyo lang guys. Dapat kompleto guys ha. Kasi kung hindi ito kompleto, baka mabootloop yung ating router OS. Then ang mangyayari guys is mag-i-install kayo ng net install. So hassle pa yun guys sa hindi pa nakakaalam. So mas maganda kung sure nyo na 7.4 yung or kompleto yung pag-paste natin dito guys. So tignan nyo lang dito guys sa size. So wait lang natin guys hanggang matapos ito guys. So ayan guys, kung mapapansin nyo, natapos na yung ating packaging. So hindi rin siya nag-error guys. So tama rin siya guys, which is 7.4 yung MB yung ating size. So ang gagawin lang natin dito guys, punta tayo dito sa system, then i-reboot lang natin yung ating Microtech para ma-upgrade na into router OS 7 guys. Yan. So yan guys, kung mapapansin nyo, na-disconnect na guys. Cancel muna natin guys. Then refresh lang natin hanggang makita natin yung half light natin dito guys. So ayan guys, mapapansin nyo, nasa 7.8 na yung ating Microtech half light guys. So sunod na gagawin natin guys is i-config na natin ito guys. Yan. So, config na natin into VLAN setup na dual 1 yung gamit natin with failover lang guys. Yan. So, yan. Then, type na natin dito ISP1. Then, ISP2. ISP. Then dito guys is ang gagawin natin dito is si Orange Pi or Pi. Yan. Then dito guys is AP. Yan, diba? So yan guys, okay na yan guys. Then enable lang natin ito guys, yung ating wireless built-in. So pangalanan natin Piso Wi-Fi or Piso Wi-Fi. Yeah. And dito sa band guys, ang ginagamit ko dito guys is itong BGN. Then dito sa country, siyempre Philippines guys. Hanapin lang natin dito ang Philippines. Yan. Then enable. Okay. No. Yan. Okay na guys. Then sunod na gagawin natin guys is punta tayo dito sa DHCP client. So mag-a-add tayo, i-add natin yung ating ISP1. Yan. Pati yung ating ISP2. Yan. So kung mapapansin niyo dito guys is same gateway to guys. Magkaiba lang yung IP guys. So ang IP nito is 13. Then ito is 18. Yan. So yan. So okay na yan guys. Punta tayo dito sa firewall, sa NAT. Yan. Then dito sa NAT rule, out interface guys, dapat si ISP1 since na yan yung ISP natin guys. Yan. Then mask grid natin sa action, apply, okay.
Then add pa tayo guys para sa ating ISP2. Yan. Out interface, dapat si ISP2. Then dito sa lang guys. Dito sa action guys, dapat masquerade din guys. Yan. Ngayon guys, kung magpiping tayo nito guys, is may internet na yung ating or may internet na papasok sa ating microtech guys kung magpiping tayo dito guys. So tignan natin guys ha. I-add ko lang yung CPU natin dito para makita natin yung CPU na gamit dito guys. Yan. So yan. So new terminal, admin, one, two, three, four. Yeah. So ipiping ko guys ha. Ping. Etat up. Etat. Yan. So kung mapapansin nyo, pumapasok na yung internet dito guys, di ba? So after that guys, punta na tayo dito sa bridge. Add tayo ng bridge. So pasensya na guys, nagdo-double click yung ating mouse. Yan. Bridge.vlan. Yan. Yan yung bridge name natin. Then okay. Then dito sa ports guys, i-add natin yung port ng Orange Pi. Then yung ating Ether 4 which is AP. Then yung ating WLAN. Yan. So dito guys is sa Ether 4 guys. So punta kayo dito, double click natin yan, punta kayo dito sa VLAN. Dapat halimbawa kung LPB yung gamit natin is dapat may 13 guys. So since na LPB 13, yan. Then dito guys sa WLAN is 13. Then itong Ether 3 natin which is si Orange Pi guys is ganyan lang siya guys, hindi na natin gagalawin yan. Then after that guys, pag na-set nyo na itong PBID is punta na kayo dito sa VLANs. Add tayo dito guys. Ang bridge VLAN natin dapat ganyan. Then since na LPB yung sa akin guys is 13. Then sa tag guys, dito natin itatag yung Orange Pi guys. Yan, sa tag. Then ang tag natin guys is yung Ether 4 at saka yung WLAN. Yan. Then apply. Okay. Yan. Since na okay na yan guys, punta tayo dito sa DHCP server. Add natin dito ISP. Then interface dapat is yung ating bridge VLAN. Yan. Hindi pa pala natin nagawa ng IP addresses. So gawan muna natin ng addresses yung ating bridge. So for example 192.168.1/24. That 1/24. Then dito sa interface guys is bridge VLAN. Apply. Okay. So yan, may IP na yung bridge VLAN natin. Then proceed, balik tayo dito sa IP DHCP server. Click natin itong setup. Then dapat si interface is bridge VLAN. Next lang na dito guys. Yan. Yan. So yan. So okay na guys. May bridge DHCP server na natin tayo. So next step guys is punta tayo dito sa DNS. So maglagay lang tayo ng DNS dito. So kayo na bahala guys. Sa akin Google DNS. Yan. et.et.port.4. Then allow remote request. Apply. Okay. So yan. Okay na yan guys. Then ang last guys na gagawin natin is punta tayo dito sa IP routes. Yan. Dito na tayo mag-fill over guys. So punta tayo dito ulit sa IP, then DHCP client. So dito sa DHCP client guys is, wait lang guys, ayusin natin, is click nyo ito guys.
punta tayo dito sa DHCP, dapat is no natin ito guys. Yan. Since na magdudual 1 tayo guys. Yan. So yan guys. Okay na siya. Then punta tayo dito sa IP. Then firewall at saka Mangle. Yan. So dito sa Mangle guys, add tayo dito. Yan. Then hanapin nyo yung sa new Mangle rule. Hanapin nyo yung in interface. Then piliin natin si ISP 1. So punta tayo dito sa advanced. Hanapin nyo yung pair connection classifier. Yan. Then after maklik yan guys, ang piliin nyo dito guys is itong both addresses and ports. Then dito is gagawin nating 2 yung 1 dito guys. Then punta tayo dito sa action, mark connection, then pangalanan natin ng ISP 1. Then add tayo dito guys. Yan, apply, okay. Yan. Then after that, copy na naman tayo guys para sa ISP 2. So dito sa in interface, palitan natin yan ng ISP 2. Sa advance is dapat is naka 1 na ito guys, since na dual 1 yung gagamitin natin guys. Apply lang natin. Oops, palitan pa pala natin ito ng 2 para sa ISP 2. Then apply, okay. Yan. So yan na guys, may PCC na tayo. So next step guys is punta tayo dito, add tayo ulit guys para sa connection mark. Hanapin natin yung ISP1. Yan, ISP1. Then punta tayo dito sa action. Then ang gagawin lang natin dito guys is mark routing. Then kung mapapansin nyo, itong new routing mark is main. So ang gagawin natin guys, punta tayo dito sa routing, dito sa tables. Then add tayo dito guys. For example is ISP 1. Then i-check natin itong FIB, apply, okay. Ngayon guys, kung okay na yan, dito na yan lalabas guys. Yan, diba? Si ISP 1. Then apply natin, okay. Yan. So since na okay na yan guys, is add na naman tayo sa ating ISP 2. So ISP 2, yan, check natin yung FIB, okay. Then copy na lang natin ito guys, copy. Then dito sa general, palitan natin yung connection mark into ISP 2. Then punta tayo sa action, ilingin natin yung ISP 2 dito guys. Then yan, apply, okay. Yan. Okay na yan guys. Meron na tayong ISP 1 at saka ISP 2. Yan. So since na okay na yan, punta na tayo at balikan na natin itong router list. So dito guys, mag-add tayo ng router. So since na gateway, same gateway ito guys, is kukunin na natin yung gateway natin dito sa DHCP client. Ito yung gateway guys. Yan. Then paste na natin dito. Tapos since na same gateway ito guys, mag-add lang kayo ng percent. For example is ether 1.isp. Yan, di ba? Mapapansin nyo, okay siya guys. Then dito guys is ang table, routing table natin is main lang guys, kasi nga hindi pa to yung failover natin guys. Yan, apply, okay. Yan, and add na naman tayo para sa isa. Copy na lang natin ito guys, then palitan lang natin ito ng 2. Yan, then okay. So yan. So yan guys. Ngayon guys, may internet na yung ating
Microtech ngayon guys. So, di ba kanina walang routing mark. So, ngayon guys is meron na yan. So, magpiping tayo guys. Ping 8.8.8.8. Yan, diba? May ping na. Ngayon guys is ang gagawin lang natin guys is ipi-fill over na lang natin ito. So, paano ba mag-fill over? So, siyempre, yung gateway percent header 1.isp. Yan. Then check natin ping. The distance is since na 1 yan. So 1. Then routing table natin guys is dapat si ISP1. Then apply. Okay. Then copy natin yung ulit ito guys. Yan. Copy. Pangalanan natin para hindi kayo malito guys. So ito guys is comment ISP1 fill over. Yan. Ngayon guys is copy natin ito. Wait lang guys, bakit nag-error ito? Hindi pala. Yan. Kaya lang guys, mali yung nalagyan natin ng comment. Ito siya. Yan. Comment. Yan. Para hindi kayo malito guys. Then copy natin ito ulit guys. Copy. Then palitan ko lang ito ng 2 para sa ISP2. Then dapat ito yung distance is nakaturing siya guys. Then routing table guys is dapat ISP2. Apply. Okay. Yan. So yan guys. Palitan natin ito ng ISP2 yung comment niya. Yan. Ayan guys. Tapos na yung ating fill over. So sana guys is may natutunan na naman tayo about dito guys. So hindi natin matatry sa Orange Pi ito guys, kasi nga is wala tayong Orange Pi. At may nakalimutan pa pala ako guys. Punta tayo dito sa bridge. Dapat pala guys, dito sa bridge is dapat is ito guys is ano nga ang tawag dito? Nakabilan terteling. Yan. So, di ba nag-setup tayo dito guys. So, dito guys is ibilan terteling natin guys. Okay. Para gagana talaga yung ating setup natin dito sa bilan. So yan guys, okay na ito guys. Hindi natin matatry sa ating Orange Pi guys, kasi nga wala tayong Orange Pi. Yan guys, kung mapapansin nyo dito yung ating CPU medyo okay naman. So since na Orange Pi lang naman yung gagawin niya dito is hindi naman siya kalakihan yung CPU usage. Basta wag lang kayo gagamit ng hotspot or PPPoE dito guys. So kung mag-add kayo ng Q3 or yung Mangle, so pwede rin naman, pero try nyo lang guys. So yan. So ito guys is i-backup natin to baka gusto nyo. So, i-backup po lang guys para malagay natin sa ating description yung ating description yung file na ito guys. So, kayo na bahala mag-experiment dito guys kung anong trip nyo na gawin. So, export ko lang file equal to dual1 VLAN setup. Yan. So yan guys, ililink ko na lang ito sa description guys. So maraming salamat guys sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Sa mga viewers ko guys, maraming salamat at peace.